President Juan Ponce Enrile sa RH Bill, naniniwala siyang may sapat na bilang ang mga pro-RH Bill senators para maipasa ito. Nakakda rin magharap ng huling amyenda ngayon si Senate Majority Leader Vicente Soto. Pagkatapos ito ay inaasang pagbobotohan na ang bill. Ang kabuang ulat mula sa aming kasamang si Bianca Piedad mula sa Bulwagan ng Senado. Bianca, magandang hapon. Kirby, nakatakdang ipagpatuloy nga ngayon ng Senado ang amendments ng Controversial na Reproductive Health o RH Bill na magbibigay proteksyon sa ng mga kababaihan, maging ang responsableng pagpaplano ng pamilya. Dahil sa bisa ng sertifikasyon ng Pangulo na urgent ang pagsasabatas ng RH Bill, posibleng ituloy na rin ngayong araw ang third and final reading na nasabing panukala matapos ang period of amendments, kung saan inaasahan na nasa mahigit 30 ang ipipresent ang amyenda ni Senate Majority Floor Leader Soto na huling na magsasagawa ng interpelasyon patungkol sa RH Bill. Sakaling maipasa na ito sa ikatlo at huling pagpasa ay maaari nang gawin bukas ang Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at Kamara. Kung magkakasundo naman agad ang dalawang kapulungan sa disagreeing provisions ng RH Bill, posibleng sa Miyerkules ay maratipigihan na ang BICAM report bago ang isang buwang Christmas break ng mga mambabatas. Ayon sa principal author at co-sponsor ng RH Bill na si Senador Miriam Defensor Santiago, ikinagagalak niya ang naging hakbang ng Pangulo na aksyonan na ang RH Bill na 13 taon nang nakabimbing sa legislative branch ng Estado. Dagdag pa ni Santiago, kung magtutuloy-tuloy ang proseso gaya ng inaasahan, posibleng mapapirmahan na sa Pangulo ang mararatifikahang bersyon ng RH Bill sa Huwebes, ika-20 ng Disyembre o sa loob ng 30 araw pagkatapos matanggap ng Pangulo ang opisyal na kopya nito. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Ako si Bianca Piedad, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.